Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At patuloy pa rin nating ipinagdiriwang ang Kapaskuhan, kaya pwede pa nating batiin ang bawat isa ng Merry Christmas. At sabihin nyo nga sa katabi nyo pa, namamasko po. Ayan. Pwede pa hong mamasko dahil tuloy pa rin ang Pasko. Sapagkat ang mga araw na ito, ang iatawag nating Oktaba ng Pasko, na ang mga araw na 8 araw na pagkatapos ng Pasko ay patuloy pa rin sa pagdiriwang. Hindi kasyang isang araw para ipagdiwang ang Pasko. Kaya nga, meron pa tayong extension ng Pasko. At sa unang linggo pagkatapos ng Pasko, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Sapagkat napakagandang paalala sa atin na ang unang himala ng Pasko ay nang naging tao ang anak ng Diyos. Yun ang himala, ang unang himala ng Pasko. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Ang Diyos naging tao. Ngunit masasabi natin ang ikalawang himala ng Pasko, hindi yung mga pamasko natin. Ang ikalawang himala na ipinagkaloob sa atin nang nangyari ang Pasko ay ang tao naman ngayon magiging anak ng Diyos. Dahil nagkatawang tao si Jesus Nazareno, ang bugtong na anak ng Diyos, minabuti niyang tayong lahat din maging mga anak ng Diyos. Kung hindi nagkatawang tao si Jesus Nazareno, kung hindi inalay ni Jesus Nazareno ang sarili niya sa krus para sa atin, hindi tayo magiging mga anak ng Diyos. Dahil sa Kanya, magiging tagapagmana na tayo. Itong manang ito, hindi natin kailangan pagtalunan. Yung ibang mana, di ba, nag-aaway patuloy ang mga magkakamag-anak. Pero itong mana na ito, na dulot ni Jesus Nazareno, hindi kailangan pagtalunan, kung hindi para sa ating lahat yon. At ano ang mamanahin natin? Ang kaharian ng Diyos. Tayo ngayon maaari ng manahan sa langit, sa tahanan ng Ama. Kaya nga nandito tayo tuwing linggo. Sa tahanan ng Diyos, nagpa-practice na tayo. Dahil ang tunay nating hantungan, ang tahanan ng Diyos sa langit. Kaya pag hindi ka nagpa-practice, pumunta sa simbahan, paano ka pupunta sa tahanan ng Diyos sa langit? Dito pa lang sa lupa, hindi ka na nagpupunta sa tahanan. Kaya practice lang. Ha? Itong ginagawa nating tuwing linggo, practice. Huwag mong asahang pupunta ka sa langit kung hindi ka naman sumasama sa mag-anak ng Diyos. Kung sasabihin mo, ayoko silang kasama magsimba, ayoko pumunta doon. Paano sa langit? Tayo-tayo rin ang magkakasama. Sana. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana magkita tayo sa langit. Ayan, yung hindi umimik, hindi ka sa langit makikita. Alam nyo na kung saan, no? Dalawa lang naman ang pupuntahan natin. Langit, alam nyo na yung isa, no? Kung ayaw mong kasama, ayokong makasama sa langit yan. Ikaw din, sige. Sa iba ka pupulutin, no? Kaya practice lang, no? At yun ang ginawa ng unang Pasko. Sinanay tayo, ginawa ni Jesus Nazareno, tayo'y maging mga anak ng Diyos. At tandaan natin,
mga anak ng Diyos. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. May iba naman tao, pakiramdam nila, sila lang ang anak ng Diyos. Magkakapatid tayo kay Jesus Nazareno. Yan ang biyayang dulot ng Pasko. Ginawa tayong pamilya ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi lang yung spiritual na pamilya ang ipinagdiriwang natin ngayon. Ipinapaalala din sa atin ikalawa, so yung unang aral, dahil sa Pasko, tayo'y naging pamilya ng Diyos. Ikalawa naman, dahil sa Pasko, pinahalagahan ang pamilya ng tao. Biriin nyo ang Diyos, naging miyembro ng pamilya. Minatamis ni Jesus Nazareno makasama si Maria at si Jose upang ipaalala sa atin mahalaga ang pamilya ng tao. Pwede naman dumating dito si Jesus na mama na, tao na, malaki na, pero minabuti niyang dumaan sa pamilya. Ipanganak, maging sanggol, maging bata, maging binatilyo, maging bahagi ng isang pamilya. Ganon pinahalagahan ng Diyos ang pamilya. Kaya nga, lagi ko rin po itong sinasabi, ang unang handog ng Diyos sa atin, yung buhay natin. Hindi mo pinili ang buhay mo. Ipinagkaloob sa iyo yan ng Diyos. Ang ikalawang handog ng Diyos, yung pamilya natin. Wala naman sa ating nakapili ng pamilya natin. Siguro nga, iba sa inyo sabihin, sana ipinanganak ako sa isang pamilyang matangos ang ilong. Sana ipinanganak ako sa isang pamilyang matatangkad. Baka iba sa inyo siguro sabihin, sana ipinanganak ako sa pamilyang si Ayala, Gokongwei. Sana mayaman ang pinanganak ako sa isang pamilyang mayaman. Pero, hindi eh. Diyan ka dinala ng Diyos sa pamilya mo. Yan ang pamilya mo. Sa ayaw mo at sa gusto. Yan ang magulang mo. Yan ang kapatid mo. Siguro nga, mga kapatid, wala namang perpektong pamilya. Kahit nga ang banal na mag-anak, nakita natin ngayon, parang nagtalo pa sila. Hindi sila nagkaunawaan. Pero may dahilan, bakit ka bahagi ng pamilya mo ngayon? Mahalaga ang pamilya natin. Kaya nga, sa mga ikinakasal, mahalaga. Bilib ako sa mga pinipili pa rin magpakasal. Mag-asawa, marami akong alam ngayon, parang natatakot na mag-asawa. Kasi natatakot masaktan. Natatakot sa responsibilidad. Kasi hindi naman po talaga biro. Huwag niyong isipin yung pag-aasawa, labing-labing lang. Hindi po. Ipagkakatiwala sa iyo ang mga anak mo ng Diyos. Mahalaga po ang bukasyon ninyo bilang mag-asawa. Kaya nga't nakita natin si Jesus Nazareno lumaki sa kanyang pamilya. Sapagkat ang kanyang pagsama sa kanyang pamilya ay naging pundasyon ng kanyang buhay. Hindi niyo po ba napansin, mas matagal pa yung panahon na ginugol ni Jesus Nazareno sa kanyang pamilya kaysa sa kanyang misyon? 30 taon siya nasa Nazaret bago siya nagpahayag ng kaharian ng Diyos. 3 taon lang siyang naglingkod panglabas. Biruin niyo, parang 1 taon katumbas 10 taon sa pamilya. Kasi 30 taon siya sa Nazaret. 3 taon lang siyang gumala sa buong Israel.
Ibig sabihin nun, napakahalaga nung nilagi niya sa kanyang pamilya. Kaya mga kapatid, mahalaga po yung ating panahon bilang isang pamilya. Mga magulang, mahalaga po yung mga panahon ng paglaki ng inyong mga anak. Subaybayan natin sila. Minsan sasabihin natin, kaya ako nagtatrabaho, kaya ako laging nasa labas para sa pamilya ko. Pero mahalaga din po yung panahon na ginugugol ninyo kasama ang inyong mga anak. Huwag niyong hayaan yung computer ang magturo sa anak ninyo. Huwag niyong hayaan yung mga palabas, yung mga barkada, kung sino-sino lang ang siyang humubog sa anak ninyo. Sapagkat ang panahong nilalagi sa tahanan, ang panahong kasama ang pamilya, yan ang uhugis sa kinabukasan ng inyong mga anak. Kung ano tayo ngayon, ito'y dahil sa ating pamilya. Kung ang bata ay lumalaki na ang pamilya, nagdarasal, nagsisimba sama-sama, lalo na tuwing linggo, may mabuting asal, nakikita niya ang katapatan ng kanyang mga magulang, lalaki siyang pinapahalagahan ang katapatan, ang pagmamahalan, at kapayapaan. Pag ang bata lumalaki, nakikita niya, nagmumurahan ng magulang niya, nag-aaway ang mga kapatid niya, hindi nagdarasal, saan siya matututo ng kabutihan? Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, lumaki si Jesus sa karunungan at kinalulugdan sa mata ng Diyos at sa mata ng kapwa. Meron daw isang bata, ang likot-likot. Laging napapaaway, binaranggay. Dinala sa barangay. Nung ini-interview siya nung barangay, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi ng bata, demonyo po. Sabi ng barangay, anong demonyo? Saan mo napulot yan? Ano pangalan ng nanay mo? Bruha po. Ha? Ano ka bang klaseng bata ka? Ang tatay mo, ano pangalan ng tatay mo? Satanas po. Ano ba yan? Saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Sabi nung barangay, halika nga, samahan nga kita sa bahay niyo. Ba't ka ganyan magsalita? Naglalakad sila, dala-dala nung barangay tanod yung bata. Saan ka nakatira? Tinuro niya. Malayo pa lang sila, narinig na niya. Nung barangay tanod, nagsisigawan sa bahay. Narinig nung barangay tanod, sumisigaw yung nanay. Sabi nung nanay, umuwi ka pa, Satanas. Lasing ka na naman. Nagsugal ka na naman. Satanas ka talaga. Narinig nung barangay tanod, sumagot yung tatay. Sabi nung tatay, buruha ka. Ang aga-aga. Dakdak ka ng dakdak. Wala ka nang ginawa, kundi awayin ako. Buruha ka. At miya-miya sabi nung tatay, makaalis na nga sa impyernong bahay na ito. Ayun. Kaya pala ganun. Yun ang laging narinig ng bata. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng tahanan. Si Jesus Nazareno, lumaki sa tahanan, siya'y anak ng Diyos, ngunit siya rin ay anak ni Jose at ni Maria, at yun ang naghanda sa kanya, sa kanyang buhay. Pagdasal natin sa araw na ito, habang pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan, ang ating mga mag-anak. Meron sigurong nagsisimba rito na ikakasal. Sana matandaan ninyo, mahalaga ang papasukin yung buhay. Kayo'y magiging tagahubog ng inyong mga anak. Siguro nga po,
Merong mga bagay din hindi natin maibabalik na ang nakaraan. Siguro nga meron po ditong lumaki, pinabayaan ng magulang, binubugbog, hindi pinangalagaan. Siguro nga meron po dito, hindi natin maibabalik ang nakaraan, nagkahiwalay kayo. Siguro nga may iba sa atin, hindi naramdaman ng magulang ang pagmamahal ng kanilang mga anak. Marami ngayon ding mga magulang, pinabayaan na ng kanilang mga anak, kinalimutan na, walang utang na loob. Meron pa rin tayong isang mag-anak na handang kumupkop sa atin. Isang mag-anak na tutulong pa rin sa atin tuwirin ang nakaraan, paghilumin ang mga sugat dahil hindi pa huli ang lahat. Dahil narito sa atin si Jesus, Maria, Jose, na handang tulungan pa rin tayong maramdaman ang pag-ibig ng isang mag-anak. Pagdasal natin, di ba tuwing Pasko, ito din po ay panahon ng pamilya. Pagdasal natin ang bawat pamilya natin. Opo, may mga pagkukulang, may di pagkakaunawaan, may pag-aaway-away, pero wag nating hayaang sirain ang ating pamilya sapagkat ang Diyos mismo pinili ang pamilya. Ang Diyos pinahalagahan ng pamilya sapagkat dito uusbong ang kanyang biyaya at ang mabuting balita, hindi lang tayo bahagi ng pamilya dito sa mundo, bahagi din tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong pagkakatawang tao. Kami ay pinagkalooban nyo ng pagkakataon maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kami rin maaaring maging mga anak ng Diyos. Kaya't ipaalala nyo po na kami mga magkakapatid na dapat nagmamahalan, nagtutulungan, at nagpapatawaran. Isinilang kayo sa isang pamilya sapagkat pinapahalagan din po ninyo ang pamilya. Salamat po sa aming pamilya. Salamat po sa mga naging responsableng magulang, sa mga magagalang na mga anak, sa mga pamilyang nagtutulungan at nagmamalasakitan. Kung sakali man po na ang pamilya namin ay nagkaroon ng pagkukulang, humihingi po kami ng tawad. Humihiling din kami ng paghihilom sa mga sugat na aming naranasan sa aming mismong pamilya. Kayo ang aming takbuhan sapagkat alam namin, higit sa lahat, may pamilyang kukup-kup sa amin. Bibigyan katuwiran kung ano man ang pagkakamali ng nakaraan. Bibigyan pag-asa sa aming kinabukasan. Ang banal na mag-anak, Jesus, Maria, Jose. Basbasan niyo po ang aming pamilya upang ang aming tahanan maging munting langit dito sa lupa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.